Maynila, nire-ready na ang mga residente sakaling magkaroon ng malaking sakuna. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Sa panahon ngayon, kahit ano pwedeng mangyari. At sa oras ng aberya, crucial din lalo ang papel ng medical at emergency response. Yung actual incident, yan yung tinatawag natin hot zone. So kami yung treatment team sa cold zone. Last week, nagsagawa ng emergency response drills ang Department of Health kasama ang Manila Health Department. Halo-halong doktor at nurses mula sa 6 na LGU hospitals ang dumalo para matutunan at ma-practice ang tamang responde sa mga aksidente o aberya. Actually po, we are preparing for the big one. Dapat po, no? Even disasters, emergencies come in, dapat po last man standing pa rin sa ospital. Talagay sa simulate natin, may live victims na po ito. Yung pong pinaka-exciting dahil talagang real-life scenario po ito. From search and rescue to collection point, advanced medical point po or field hospital, magmamanage po tayo niyan until po to the ultimate referral hospital po. May sugatan, pilay at masaksak pero dapat ding paghandaan ang mga oras na may civil unrest tulad ng stampede o kalamidad tulad ng lindol, bagyo o sunog. Merong nasaksak. Tinitingnan ngayon kung conscious pa ba itong civilian at binibigyan ngayon ng pangunahing lunas o yung first aid nga. Ngayon na nakuha na itong mga civilian mula doon sa site mismo kung saan nangyari yung supposed na lindol, nagkaroon na pagbagsak ng mga building, ng mga poste ng kuryente at kung ano pa ang pwede mangyari during that time. Ongoing yung triage at yung pag-a-assess nga sa level o lalim ng injury na kinakaharap ng mga sibilyan. May naka-standby din na ambulansya at ito yung supposedly magtatransport sa mga sibilyan na ito sa pinakamalapit ospital o pinakamalapit na health center para mabigyan pa sila ng first aid o kaya naman ay masidhing medical attention. Sa mga susunod na buwan, plano na rin ilunsad ito sa mga eskwelahan pati mga barangay sa iba pang bahagi ng Kamaynilaan. Disaster can strike anytime, no? Walang pinipiling oras, panahon, no? So ito po yung paraan po para makapaghanda kami. Talagang ito pong mass casualty po kasi pwedeng mangyari anytime. Bombing, no? Pinakaano nga natin is earthquake, mga civil unrest. Pag trained ka sa mass casualty, you can manage with ease. Lahat po ng maaaring makitang problem ay magagawan agad ng paraan. Hindi na natin masasabi kung ano aksidente o kalamidad ang pwedeng mangyari. Kaya mabuting maaral at matutunan daw sa lalong madaling panahon ang kung ano ang dapat gawin sa oras nito. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.